Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 5. Interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Punan ng wastong sagot ang graphic organizer sa ibaba. Paraan ng pagtukoy ng lokasyon. Titik A. Tiyak na lokasyon o ang absolute location. Una ay ang grid. Pangalawa, longitude. Pangatlo, prime meridian. Pang-apat, latitude. At pang-lima, Ecuador. Titik B. Relatibong lokasyon o ang tinatawag na relative location. Una, insular. At pangalawa, bisinal. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pagkakaiba ng pamenang Ilaya at Ilaud? Ang pamenang Ilaya ay matatagpuan sa mataas na lugar at nakatuon sa pagsasaka ng mga pananim. Samantalang ang Ilaud ay nasa mababang lugar at nakatuon sa pangingisda o pagtatanim sa patag. Pangalawa, paano mo papahalagahan ang sarili mong pamayanan? Papahalagahan ko ang aking pamayanan sa pamamagitan ng pagiging malinis, maayos at pagtulong sa kapwa. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para sa unang gawain, subukin natin #susing salita ng aralin. Para sa unang hanay, termino. Kahulugan. Ito ay tumutukoy sa lugar o komunidad na kinabibilangan ng isang tao o grupo. Ano kaya ang tamang sagot sa ginulong salita? Magaling. Pamayanan. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa kabundukan. Ang tamang sagot ay Ilaya. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o katubigan. Ang tamang sagot ay Ilaud. Unang aralin, sinaunang pamayanan ng Ilaya at Ilaud. Pamayanan ng sinaunang Pilipino. Ilaya, isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay pagtatanim at pangangaso. Ang pamayanang ito ay nagkipagkalakalan sa mga taga-Ilaud. Ano naman ang Ilaud? Ang Ilaud ay isang pamayanan na matatagpuan malapit sa dagat
o malalaking ilog. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao dito ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa malapit sa lugar. Aralin natin kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Ang mga naisulat na pangyayari saan naman at kailan naman ay ang mga bumubuo ng kasaysayan. Nagbibigay ito ng larawan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang pag-aangkop sa kapaligiran at pagsabay sa mga pagbabagong nagaganap. Mahalaga ang kaalaman o natutuhan sa nakaraan sapagkat batayan ito kung paano binabago o pinagbubuti ang kasalukuyang pamumuhay at ang darating pang panahon. Ang mga pamayanang Ilawod at Ilaya ay nagkaroon ng patuloy na ugnayan sa pamamagitan ng mga produkto. Mula sa mga pamayanang Ilawod nanggagaling ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng mga isda mula sa katubigan at iba pang mga produktong makukuha sa katubigan. Samantalang sa mga pamayanang Ilaya naman nagmumula ang maraming produktong agrikultural na ang karamihan ay mula sa pagsasakang kainin o sa mga hagdang palayan. Ikalawang araw, pinatnubay ang pagsasanay. Para sa pangalawang gawain, isipin mabuti, #Ilaya o Ilawod. Paano to? Iguguhit ang bituin kung ang tinutukoy sa pahayag ay pamayanang Ilaya at iguguhit naman ang puso kung ang tinutukoy ay pamayanang Ilawod. Una, isa itong pamayanan na nasa looban o bundok. Ito ay bituin. Pangalawa, ang pamayanang nakikipagkalakalan sa malapit sa lugar lamang. Ito ay puso. Pangatlo, ang pamayanang ang pangunahing hanapbuhay ay pagtatanim at pangangaso. Bituin. Pang-apat, ang pamayanang ang pangunahing hanapbuhay ay pangingisda. Puso. Panglima, ang pamayanang malapit sa dagat o malalaking ilog. Puso. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikatlong araw. Gawain bilang 4. Ang aking pamilya sa pamayanan. #kabahagi. Paano to? Punan ang talahan na yan ayon sa hinihinging impormasyon. Gawing gabay ang nakalagay na halimbawa. Para sa unang hanay, ang aking pamilya. Lolo o kaya naman ay lola. Ambag nila sa pamayanan. Halimbawa, ang aking lolo ay isang magsasaka na katutulong ang aking lolo sa mga tao
para magkaroon ng pagkain. Ngayon ay basahin at sagutin mo ang mga ito. Gawain bilang 5. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pabaong pagkatuto. Talakayin natin muli. Pamayanang Ilaya. Isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pangunahing hanapbuhay ay pagtatanim at pangangaso. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa mga ilawod. Pamayanang Ilawod. Isang pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pangunahing hanapbuhay ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda. Ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa malapit na lugar. Pagsusulit. Panuto. Isulat ang tama kung ang isinasaad sa pangungusap ay wasto at isulat naman ang mali kung ang isinasaad ay di wasto. Una, ang pamayanang Ilaya ay matatagpuan sa mga bundok. Ito ay tama. Pangalawa, ang pangunahing hanapbuhay ng pamayanang Ilaya ay pagtatanim at pangangaso. Ito ay tama. Pangatlo, ang pamayanang Ilawod ay matatagpuan sa malalapit sa dagat o malalaking ilog. Tama. Pang-apat, ang pangunahing hanapbuhay ng pamayanang Ilawod ay pagsasaka. Mali. Pang-5, ang pamayanang Ilawod ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya. Mali. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran o ang sinaunang pamayanan ng Ilaya at Ilawod. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.